Good morning, everyone. Good morning. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Third Sunday na naman. I'm here and you're here very early. You know, it is a sacrifice to get up in the morning for most people. But sometimes, we need to do it. You know, in today's gospel, one thing is necessary. One thing is necessary, and that is to be with the Lord. Amen? Amen. And that's why you're here, to be with the Lord, to experience healing. You know, this morning, we have this visitor all the way from Africa, from Sudan. Can you please stand up? Yan. His name is Madud. Palakpakan natin si Madud. He came here only for this weekend to attend the healing mass. All the way from Sudan. Because, you know, he heard, he watched me on the YouTube, he went to the internet, and he wants to experience healing through this ministry. You know, we're now very far advanced in the field of science and technology. Sometimes, that science and technology, all these gadgets make us busy, preoccupied. We live in this very busy, noisy, and crowded world. And sometimes it's so hard for our God to get into our lives. Parang ang hirap-hirap na ng Diyos makapasok sa ating buhay. In today's gospel, talks about Mary and Martha. And somehow, tama naman ang ginagawa ni Martha. She's very busy preparing food for the visitors. Very hospitable like Filipinos. We can all relate to Martha. But somehow in today's gospel, ang sabi ni Jesus, Martha, Martha, one thing is required, and Mary chose the better part. Anong sinabi ni Jesus? Huwag kang masyadong mag-alala. Alam niyo, minsan na-experience ko yan. Pagka ang mga tao, ang tanong sa gagat sa akin, Father, saan mo gustong kumain? It's very Filipino. Sometimes I have a problem. Nalilito na rin ako kung saan kakain. And besides, sa pagkaka-hospitality ng mga tao, they're so nice and so good. Tumaas na ang aking cholesterol. Mataas na rin ang aking high blood. Mataas na rin ang aking uric acid. Lahat mataas. Dahil because of this hospitality. Alam mo, minsan ang isinasagot ko ngayon, you know, it's not the food that is necessary. Just to be with you is enough. I think yun din ang sinabi ni Jesus. Just to be with you is enough. Mga tao nagtatanong din sa akin, Father, paano ba mahil? Lahat gusto mahil. Lahat. Sino ba naman ang siraulong ayaw mahil? Kaya nga kayo gumigising ng maaga. Yung mga nasa television daw, iba nakahawak na sa TV. Gagawin ang lahat. You know? But, you know, ang sinasabi ko, I do not know. But just be there. You know, in this context of the Mass, probably you notice our seminarians, we are really trying to have this kind of advocate. Let us revive our faith and somehow enjoy the Mass more than ever or more than any activities that we are doing. Kasi, mga kapatid, sometimes, tinatamad na tayo. Minsan, inaantok. Minsan, sabihin na natin, hindi na natin alam, ng church nagkaka-crisis, kung papaano ba itong mga Katolikong ito bababalikin sa simbahan. Sabihin na natin yun, nagpuntahan na agad sa Christian church. Bakit? Ay masaya sila. How can we do it as well in the context of the Mass? One thing is necessary for Christians and for those who believe, for all those who are believers. Napakahalaga ng araw at oras na ito. Sunday. Can you please give 1 hour with the Lord? This is the one thing that is necessary for us.
And God heals in different ways and forms. I will probably ask this guy. Sometimes, ang hirap pagka ako ang kwento ng healing. Sabihin naman ng iba, ng mga doubters, kwento lang naman yan. Ngayon, tatawag ako ng isa. Because he came all the way from Vienna. He's a nurse. Vienna, Austria. Batang-bata, Bernard, halika dito. Come, nasa TV ka ngayon, kaya kayo mag-behave. Kwento mo ang nangyari sa'yo. Very, very good story of healing. Doon ka sa microphone. Napakaganda. Palakpakan natin si Bernard. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Bernard Cabildo. Ako po ay may 4 na anak na nasa Vienna, Austria ngayon. Ako po ay dating taga Magallanes, Agusan del Norte. But presently, nandito sa Vienna, Austria na ako naninirahan 14 years na po. Ako po ay isang nurse doon. May 10 taon na rin po akong nagtatrabaho. Noon pong nagkakaroon ng outbreak sa Europe ng meningitis, bali yung mad cow disease, isa po ako na nagkasakit noon. Ang inaakala ko po ay yun ay normal lang na lagnat, ay hindi po ako kaagad pumunta sa doktor. Tapos nung hindi ko na kaya, nung pumunta ako sa family doctor namin, ay pinaparas na ako sa ospital. Yun pala ay late stage na ng meningitis. Dalawang beses na po ako kinuna ng fluids. Yun pa ay lumbar puncture. Nag-positive po ako. Ikwento ko lang po kung bakit kami nagkakilala ni Father Suarez. Dahil siya po ay naglalaro ng tennis, ako rin po ay naglalaro din ng tennis. Tapos regular po siya yearly, once a year pumupunta siya sa Vienna, Austria, kaya ako siya nakilala. Ang nangyari po sa akin, binigyan na po ako ng 1 oras na lang na mabuhay. Yun po ang sabi ng nurse. Hindi ko po maisip kung bakit noong binisita na ako ng mga kapamilya ko, yung mga anak ko, yung nanay ko, bago po ako matulog, ay hindi ko maisip kung bakit si Father Suarez ang naiisip ko. Pinapangarap ko po siya na makita siya bago man lang ako makatulog. Yun ay nangyari po. Nakita ko po siya sa panaginip. Tapos nung siya po ay tumalikod, nakita ko rin po si Jesus Christ. Tapos nung nagising ako, nawala na rin po yung sakit ng ulo ko. Tapos gumaan yung pakiramdam ko. Tapos naka-schedule na rin po ako for the 3rd time. Kinunan ako ng lumbar puncture. Naging negative na rin po. Yan ang sinasabi kong himala ng Diyos. Siguro sa mga tao na bibigyan pa ng isang pagkakataon, now they know what is necessary. One thing only is necessary, and that is with the Lord. Sabi ko nga, kung bibigyan tayo ng Diyos ng 1 oras na lang para mabuhay, ano ang pipiliin natin? That's why Jesus said, Martha chose the better part. You will choose to be with the Lord. Just be on His feet.
Yung ikinuwento ni Bernard, ay kwento yan ng maraming may sakit na binibigyan pa ngayon ng Diyos ng isa pang pagkakataon. Minsan kasi akala nga natin, ang buhay natin ay napakahaba pa. Akala nga natin, forever young, forever healthy, forever beautiful. But Jesus somehow is inviting us to choose Him. Why? Bakit? Kasi mga kapatid, ang dami niyang pwedeng ibigay sa atin sa sandaling ito. Kung ikaw ay may galit sa dibdib, bakit mo pananatilihin yung galit na yan? Kung ikaw ay may tampo, alam mo, ang daming nasasayang na oras, sandali, mag-ama, nag-aaway, mag-asawa, sinasayang ang energy sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Sinasayang ang mga oras sa pagtatalo. Wala namang kakwenta-kwentang bagay. That's why Jesus said, one thing is only necessary. Can you please be at peace and content? In this 1 hour to be with the Lord, I'm telling you, this will be an experience of a lifetime. And we do not know sometimes kung papaano gumalaw ang Diyos. But I'm telling you, lahat tayo bibigyan ng Diyos ng isang pagkakataon. At ang pagkakataon yan, don't let pagkakataon be taken away from us. Alam mo, nakakatuwa rin, nakita ko ito si Dr. Barba. She's our dentist. Alam mo, natuwa ako sa kanya, tumawag siya sa phone. Sabi niya, Father, hindi ako Katoliko. Pero naniniwala ako kasi yung dala-dala ko, Doktor, ano nga, may cancer? Wala nang cancer. Nasaan yung bata? Yung batang may cancer, dala-dala ng dentista na hindi Katoliko. Hindi siya Katoliko. Anong nangyari? Father, naniniwala na ako. Ganyan kamahal tayo ng Diyos. Amen. Alam mo, this is our God. Sometimes, alam mo rin, ang pinag-awayan natin, kung sino ang tama at kung sino ang magaling. Sometimes, ang nakakalungkot sa religion, it divides us. Sometimes, we have this tendency to be too righteous. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Ano ba ang pipiliin nyo? Ikaw nga ay tama, pero miserable naman ang buhay mo. Alam mo, ang pinili ni Martha, maging masaya na lang ako. Sige na, Martha, ni Mary. Sabi ni Mary, siguro, sige na, ikaw na ang tama. Di asikasuhin mo, bahala ka. Tama ang ginagawa mo. Basta ako masaya kay Jesus. Yun ang gusto ni Jesus. Basta ako masaya kay Jesus. Pwede tayong maging masaya na naglilingkod sa Diyos. Pag hindi ka na masayang naglilingkod sa Diyos, huwag ka nang maglingkod. Alam mo, minsan may naglilingkod sa Diyos, nakasimangot. May naglilingkod sa Diyos na nagiging distraction tuloy. God wants us to be happy. And we can only be happy, I'm telling you, if we are serving the Lord. Doon sa mga may sakit, nasa ospital, ang sinasabi ko sa inyo, kung hindi nyo pa nararanasan na buhay ang Diyos sa inyong buhay, ngayong araw na ito, ipararamdam niya na siya ay buhay. Amen. Alam mo, minsan, nakikita ko ang dami dito dahil sa sharing ni Bernard, umiiyak kayo. Sabi ko, kaya, di ko ayaw kong i-deprive ang kanyang story kung paano gumalaw ang Diyos. Hindi po ako yun. Mabuti na lang nag-appear si Jesus. Kasi kung ako lang ang nag-appear doon, hindi gagaling. Ang highlight doon ay ito, nung tumalikod ako,
ang nakita si Jesus. Mabuti na lang. Kasi minsan, sinasabi, Father, baka lumaki ang ulo mo. Oo nga, problema. Pagka ito'y lumaki, magkakaroon ako ng meningitis. Mga kapatid, it's all about the Lord. I'm telling you this. It's all about Jesus. And we Catholics, alam mo, kayong mga na-attend ng misa, please do not deprive yourself of this joy of being with the Lord. Sayang sayang. Total, nandito na kayo sa simbahan. Kaya minsan yung mga may sakit, minsan kadalasan sa kanila noon lang naka-attend ng misa. I will never forget this Muslim who attended the Mass. And then she came to me and said, Father, I'm a Muslim. Ang sarap alang magmisa. Tapos yung isa namang Hudyo, from Israel, she went all the way to New York and attend my Mass. Nung ako'y nagpunta ng Holy Land, alam mo, wala na siyang ikinuwento sa mga Hudyo kung hindi ang nangyari sa misa. Sabi niya, ganun pala ang nangyari. Umattend ako ng misa ni Father Suarez, tinitingnan ko lahat ang mga mukha ng tao. Kasi ganyan pala ang hindi Katoliko. Ang hindi pala Katoliko, ganito, nakatingin sa ating lahat. Ay, sinasabi ko na sa inyo mga Katoliko. Tapos, alam mo, sabi niya, ako naman, sanay na ako sa mga mukha ng Katoliko. Hindi ko na tinitingnan dahil ako salita ng salita. But one thing she noticed, and this very noticeable, she said, ang mga mukha ng tao before, during, and after nagbago. Father Suarez, pagkatapos ng misa, masasaya na silang lahat. Dahil nakaramdam sila. Minsan hindi natin yan alam. But I'm telling you, for those who hear the message, ano ang message ngayon? One thing is necessary, and that is to be with the Lord. Minsan, huwag mo na lang isipin na ikaw ay laging tama. Doesn't matter to our God. Iisa lang naman ang perfect ang Diyos. You know what matter the most to our God? Sana maging masaya ka. Sana maging kontento ka. Bakit yun ang gusto ng ating Diyos? Kasi ginawa niya ng lahat. Enough of being too self-righteous. Sana itong ating religion magpatawaran. Ang ganda. Tama si Dr. Barba sa Badista. Pero na-attend ng misa. Si Mr. King, na protestante, siya po ang na may-ari ng Landmark, siya ang tagapag-organize ko ng misa sa Makati. Alam mo ang ginawa niya ngayon? Nagpagawa ng chapel. Simbahan para sa mga Katoliko maka-attend ng misa. Bakit? Na-touch ng ating Panginoon. Sana tayong mga nandito ngayon, matats kayong lahat at katulad na nangyari kay Bernard, yung mga nanonood sa television, gagaling din kayo dahil sa ating Panginoon. Amen. Please stand and let us profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit,
the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen.